Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kung biglang tumaas ang presyo ng pagkain, magkaroon ng sakuna o mawala ng supply sa iyong lugar? Sa panahon ngayon na pabago-bago ang ekonomiya at klima, mahalaga na handa tayo, lalo na pagdating sa pagkain. Bilang mga Pilipino, sanay tayo sa pagiging praktikal at madiskarte. Mula sa pag-iimbak ng bigas hanggang sa pagtitipid sa ulam, bahagi na ito ng ating kultura at pang-araw-araw na buhay. Ngunit alam mo ba na may mga murang pagkain na pwede mong i-stock ngayon na kayang tumagal hindi lang ng buwan kundi ng dekada kung tama ang pagkakaimbak? Ayon sa mga pag-aaral sa food preservation, may mga pagkain na natural na may mahabang shelf life dahil sa mababang moisture content, mataas na asin o asukal o kaya ay processed para tumagal. Ito ang mga pagkain na ginagamit din sa emergency preparedness sa iba't ibang bansa. Sa Pilipinas, madalas nating itong makita sa sari-sari store o palengke pero hindi natin napapansin kung gaano ito kahalaga sa long-term survival. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 10 murang pagkain na hindi lang praktikal kundi pwedeng magsilbing lifeline mo sa panahon ng kagipitan. Marami sa mga ito ay bahagi na ng ating kultura at karaniwang nasa kusina ng bawat Pilipino. At higit sa lahat, ibabahagi ko rin ang ilang tips kung paano ito maayos na iimbak para tumagal ng maraming taon. Handa ka na bang maging mas prepared? Simulan na natin. Una, bigas. Hindi mawawala sa listahan ang bigas, ang pangunahing pagkain ng bawat Pilipino. Sa katunayan, halos bawat tahanan sa bansa ay may sako o kahit ilang kilo nito bilang reserba. Ngunit ang hindi alam ng marami, kapag ang bigas ay inilagay sa tamang lalagyan tulad ng airtight container o food-grade bucket, maaari itong tumagal ng higit 20 taon. Ang sekreto dito ay ang pag-iwas sa moisture at oxygen. Kapag ang bigas ay tuyo at walang hangin na pumapasok, napipigilan ang pagdami ng bakterya at pests. Kaya sa ibang bansa, gumagamit sila ng oxygen absorbers para mas tumagal ang shelf life nito. Sa ating karanasan bilang Pilipino, kahit simpleng galon o drum na may takip ay malaking tulong na. Bukod sa pagiging mura, ang bigas ay napaka-versatile. Maaari mo itong gawing sinangag, lugaw, champurado o simpleng kanin na ipapares sa kahit anong ulam. Sa panahon ng krisis, ang pagkakaroon ng sapat na bigas ay nagbibigay ng seguridad sa pamilya. Hindi ka basta magugutom kung may nakaimbak kang ganito. Maraming matatanda ang nagsasabi, basta may bigas, hindi ka maghihirap. At totoo ito. Kaya kung naghanap ka ng pagkain na mura, madaling iimbak at kayang tumagal ng dekada, bigas ang number 1 choice mo. Pangalawa, asin. Ang asin ay isa sa pinaka-importanteng sangkap sa kusina. Ngunit higit pa doon, isa rin itong natural preservative. Sa katunayan, sa kasaysayan, ginagamit ang asin para mapahaba ang buhay ng pagkain tulad ng isda at karne. Ang asin mismo, kapag tuyo at maayos ang lalagyan, ay halos hindi nasisira kahit gaano katagal. Ang dahilan kung bakit tumatagal ang asin ay dahil wala itong moisture at hindi ito madaling pasukin ng bakterya. Kaya kahit lumipas ang 10 o 20 taon, maaari mo pa rin itong gamitin basta't hindi ito nahaluan ng tubig o dumi. Sa kulturang Pilipino, ang asin ay hindi lang pampalasa. Ginagamit din ito sa pag-aatsara, paggawa ng tuyo at iba pang tradisyonal na paraan ng pagpreserba ng pagkain. Ito ay patuloy na matagal na nating alam ang kahalagahan ito sa survival. Bukod dito, napakamura ng asin at madaling bilhin sa kahit saan. Kaya kahit maliit ang budget mo, makakapag-stock ka nito ng marami. Sa panahon ng emergency, ang asin ay hindi lang pampasarap ng pagkain, kundi mahalaga rin sa kalusugan, lalo na sa electrolyte balance ng katawan. Kung gusto mong maging handa, huwag kalimutang magtabi ng sapat na asin sa iyong tahanan. Pangatlo, asukal. Ang asukal ay isa pang pagkain na may napakahabang shelf life. Tulad ng asin, ito ay may mababang moisture content kaya hindi basta nasisira. Sa katunayan, ayon sa food science studies, ang asukal ay maaaring tumagal ng dekada kung ito ay nakaimbak sa tuyo at airtight na lalagyan. Sa Pilipinas, ang asukal ay bahagi ng maraming pagkain, mula sa kape, tsaa, hanggang sa mga dessert tulad ng kakanin. Sa panahon ng krisis, ang bibigay tamis, kundi nagbibigay din ng energy na kailangan ng katawan. Isang mahalagang benepisyo ng asukal ay maaari itong gamitin sa food preservation,
tulad ng paggawa ng jams o candied fruits. Ito ay isang teknik na ginagamit na noon pa man upang mapanatili ang pagkain ng mas matagal. Sa karanasan ng maraming pamilya, ang pagkakaroon ng asukal sa bahay ay nagbibigay ng comfort, lalo na sa mga bata. Isipin mo na lang ang simpleng mainit na kape na may asukal so ite ng isang mahirap na sitwasyon. Malaking bagay ito sa moral ng pamilya. Kaya kung naghahanda ka para sa hinaharap, siguraduhing may sapat kang supply ng asukal. Pang-apat, instant noodles. Ang instant noodles ay isa sa pinaka-popular na emergency food hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Murang-mura, madaling lutuin at kayang magbigay agad ng init at kabusugan sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit ang hindi alam ng marami, kapag maayos ang pagkakaimbak nito, lalo na kung hindi pa nabubuksan at nakasil ng maayos, maaari itong tumagal ng maraming taon lampas sa best before date nito. Ang dahilan nito ay ang noodles ay dumaan sa proseso ng dehydration at frying na nag-aalis ng moisture na siyang sanhi ng pagkasira. Ang seasoning naman ay kadalasang mataas sa asin na natural na preservative. Sa mga pag-aaral, ang ganitong uri ng pagkain ay may mas mahabang shelf life kumpara sa fresh foods. Sa kulturang Pilipino, ang instant noodles ay hindi lang pangmadaliang pagkain. Ito rin ay comfort food, lalo na sa tag-ulan o kapag gipit sa budget. Marami sa atin ang may alaala ng pagkain nito kasama ang pamilya. Minsan nilalagyan pa ng itlog o gulay para mas masustansya. Sa panahon ng sakuna tulad ng bagyo, ang instant noodles ay isa sa mga unang hinahanap dahil mabilis itong ihanda kahit limitado ang resources. Kaya kung naghahanap ka ng murang pagkain na pwedeng i-stock at magamit sa emergency, siguradong hindi mawawala ang instant noodles sa listahan mo. Pang-5, canned goods tulad ng sardinas at corned beef. Ang canned goods tulad ng sardinas at corned beef ay matagal ng bahagi ng pantry ng bawat Pilipino. Isa ito sa mga pinaka-practical na pagkain dahil ready to eat na at hindi nangangailangan ng refrigeration bago buksan. Ang sikreto sa tibay nito ay ang proseso ng canning, kung saan ang pagkain ay niluluto at sinisilyuhan sa loob ng lata upang maiwasan ang bakterya. Ayon sa Food Safety Research, ang mga canned goods ay maaaring tumagal ng 5 hanggang 10 taon o higit pa kung hindi nasisira ang lata. Basta't walang kalawang, tagas o pamamaga ang lata, ligtas pa itong kainin kahit matagal na. Sa Pilipinas, ang sardinas ay madalas na inuulam lalo na sa mga panahong kapos sa budget. Maaari mo itong gawing ginisa, sahog sa miswa o ipare sa mainit na kanin. Ang corned beef naman ay paborito sa almusal, kadalasang sinasamahan ng itlog at sinangag. Sa panahon ng kalamidad, ang canned goods ay isa sa mga pangunahing relief items dahil hindi ito agad nasisira at madaling ipamahagi. Ito rin ay nagbibigay ng protina na mahalaga sa katawan. Kung gusto mong maging handa, siguraduhing may sapat kang canned goods sa bahay. Isang simpleng hakbang na maaaring magligtas sa iyo sa oras ng pangangailangan. Pang-6, dried beans tulad ng monggo at sitaw seeds. Ang mga tuyong butil tulad ng monggo at buto ng sitaw ay isa sa mga pinakamurang source ng protina na pwede mong iimbak ng matagal. Dahil sa mababang moisture content nito, ang dried beans ay kayang tumagal ng 10 taon o higit pa kung nakaimbak sa tuyo at airtight na lalagyan. Sa larangan ng nutrisyon, ang beans ay kilala bilang superfood dahil sa mataas nitong fiber, protina at essential nutrients. Kaya kahit walang karne, maaari ka pa rin makakuha ng sapat na nutrisyon mula rito. Sa kulturang Pilipino, ang monggo ay isang paboritong ulam na kadalasang niluluto tuwing Biyernes. Maaari mo itong gawing gusado, lagyan ng malunggay o tinapa at ihain kasama ng kanin. Bukod sa masarap, ito rin ay napakaabot kaya. Sa panahon ng krisis, ang pagkakaroon ng dried beans ay napakahalaga dahil maaari mo itong itanim kung kinakailangan o lutuin bilang pangunahing ulam. Ito ay nagbibigay ng sustansya at enerhiya na kailangan ng katawan. Para mapanatili ang kalidad nito, siguraduhing nakaimbak ito sa lalagyang hindi pinapasok ng hangin at tubig. Sa ganitong paraan, masisigurado mong tatagal ito ng maraming taon at magiging handa ka sa anumang sitwasyon. Pang-7, coffee. Instant coffee. Ang kape, lalo na ang instant coffee, ay hindi lang inumin kundi isang mahalagang bahagi ng buhay ng maraming Pilipino. Para sa marami, hindi kumpleto ang araw kung walang kape.
Ngunit bukod sa pagiging paborito, ang instant coffee ay may mahabang shelf life dahil ito ay dehydrated. Kapag nakaseal at nakaimbak sa tuyo at malamig na lugar, ang instant coffee ay maaaring tumagal ng maraming taon. Hindi ito madaling masira dahil mababa ang moisture content nito. Sa panahon ng krisis, ang kape ay nagbibigay ng energy at alertness na kailangan ng katawan. Ito rin ay nakakatulong sa moral. Isang mainit na tasa ng kape ay maaaring magbigay ng comfort kahit sa mahirap na sitwasyon. Sa kulturang Pilipino, ang kape ay simbolo ng bonding mula sa kwentuhan sa umaga hanggang sa late night talks. Kaya ang pagkakaroon nito sa iyong stock ay hindi lang praktikal, kundi emosyonal din ang halaga. Kung gusto mong maging handa sa hinaharap, huwag kalimutang mag-stock ng instant coffee, isang simpleng bagay na may malaking epekto sa iyong araw-araw na buhay. Pangwalo, powdered milk. Ang powdered milk ay isang mahalagang pagkain lalo na para sa mga bata at matatanda. Ito ay ginawa sa pamamagitan ng pagtanggal ng moisture mula sa gatas, kaya mas tumatagal ito kumpara sa fresh milk. Kapag nakaseal at nakaimbak sa tamang kondisyon, ang powdered milk ay maaring tumagal ng ilang taon. Sa nutrisyon, ang powdered milk ay mayaman sa calcium, protina at vitamins na mahalaga sa buto at kalusugan. Kaya kahit sa panahon ng kakulangan sa pagkain, makakatulong ito upang mapanatili ang lakas ng katawan. Sa Pilipinas, karaniwang itong ginagamit sa paggawa ng gatas para sa mga bata, pati na rin sa mga dessert tulad ng leche flan at pastillas. Ito rin ay madaling ihanda, kailangan mo lang ng tubig at handa na itong inumin. Sa panahon ng emergency, ang powdered milk ay napakahalaga, lalo na kung walang access sa fresh milk. Ito ay nagbibigay ng sustansya at comfort, lalo na sa mga bata. Para mas tumagal ito, siguraduhing nakaimbak ito sa airtight container at malayo sa init at moisture. Sa ganitong paraan, mapapanatili mo ang kalidad nito at magagamit sa mahabang panahon. Pangsyam, honey. Ang honey ay isa sa ilang pagkain sa mundo na hindi nasisira kahit pa lumipas ang dekada o siglo. Sa katunayan, may mga natagpo ang honey sa sinaunang libingan na maaari pa rin kainin. Ito ay dahil sa natural nitong antibacterial properties at mababang moisture content. Sa Pilipinas, ang honey ay ginagamit hindi lang bilang pampatamis, kundi bilang natural na gamot. Ito ay kilala sa pagpapalakas ng immune system at pag-alis ng ubo o sore throat. Bukod dito, ang honey ay nagbibigay ng natural energy na kailangan ng katawan. Kaya sa panahon ng krisis, maaari itong magsilbing alternatibo sa asukal at instant source ng lakas. Madali rin itong iimbak, hindi kailangan ng refrigeration at hindi agad nasisira kahit nakaimbak sa mahabang panahon. Kahit tumigas ito o mag-crystallize, maaari pa rin itong gamitin sa pamamagitan ng pag-init ng bahagya. Kung naghahanap ka ng pagkain na tunay na pangmatagalan, ang honey ay isa sa pinakamahusay na pagpipilian. Pang-sampu, vinegar. Ang suka ay isa pang staple sa kusinang Pilipino na may napakahabang shelf life. Dahil sa mataas nitong acidity, napipigilan nito ang paglago ng bakterya, kaya hindi ito basta nasisira. Sa Pilipinas, ang suka ay ginagamit sa maraming putahe tulad ng adobo, paksiw at atsara. Bukod sa pampalasa, ito rin ay ginagamit sa pagpreserba ng pagkain. Ayon sa research, ang vinegar ay maaaring tumagal ng maraming taon nang hindi nasisira basta't nakaimbak sa maayos na lalagyan. Kahit magbago ang kulay nito, kadalasan ay ligtas pa rin itong gamitin. Sa panahon ng emergency, ang suka ay napakahalaga dahil maaari itong gamitin sa pagluluto at pagpreserba ng pagkain. Ito ay nagbibigay din ng lasa na makakatulong sa appetite kahit limitado ang pagkain. Madali itong hanapin at mura lang, kaya siguradong dapat itong kasama sa iyong stockpile. Konklusyon. Sa huli, ang pagiging handa ay hindi nangangahulugan ng pagiging paranoia. Ito ay pagiging responsable. Bilang mga Pilipino, likas sa atin ang maghanda para sa kinabukasan, lalo na para sa ating pamilya. Ang pag-iimbak ng murang pagkain na may mahabang shelf life ay isang simpleng hakbang na maaaring magligtas sa atin sa oras ng pangangailangan. Hindi mo kailangang maging mayaman para maghanda.
Sa katunayan, karamihan sa mga nabanggit ay abot kaya at madaling hanapin. Ang malaga ay ang pamang kaalaman sa pag-iimbak at ang disiplina na gawin ito ng paunti-unti. Tandaan, ang tunay na kayamanan ay hindi lang pera, kundi ang seguridad na alam mong may pagkain ka sa oras ng kagipitan. Kaya simulan mo na ngayon, magtabi ka ng kahit kaunti bawat linggo. Sa paglipas ng panahon, makikita mo na handa ka na sa anumang hamon na darating. Ikaw, alin sa mga ito ang meron ka na sa bahay at alin ang balak mong istak ngayong linggo? Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring ilay, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.